Parang ito na naman po ulit yung panahon na kinakabahan kaming mga family kasi may mga bagong update po, maglalabas po na mga decision yung ICC. Mas kinakabahan po pero excited din po dahil umaasa kami na syempre po papanik po sa amin yung magiging desisyon po. Nung nakaraan po, nagsagawa po ng mga pagmisa, sumama po yung mga pamilya ng biktima, tapos po bukas nga po sa araw ng paglalahad na naman po ng bagong desisyon, magkakaroon po kami ng Justice Watch kasama po ng mga advocate at ilang pamilya po ng biktima. Yun po yung aming kumbaga na pag-usapan na sama-sama po kami ulit manonood. Kagaya po ng nangyari noong pag-confirma o i-confirm pa lang yung charges laban po sa dating Pangulo. Sa akin po, tingin ko po na nagbago. Simula po nung siya ay dinala na po doon sa dahig, medyo nawala po yung takot kasi po kahit po papaano na nabigla kami sa bilisan po kami sa naging action po ng ICC na pagdala po sa kanya doon. Masayang-masaya po yung mga pamilya dahil kahit papaano nagbubunga po yung mga ginagawa naming pagpapahayag, pagsasalita ng katotohanan tungkol po doon sa nangyaring krimen. Nagsimula po nung siya. Tapos po kaya lang po, isa rin pong pagbabago ay yung pag-atake po ng mga DDS, mga supporters na hindi po namin maiwasan hanggang online po yung kanilang mga sinasabing negative. Tapos minsan po talagang napaka-foul na hindi na namin kaya pang tiisin yung mga sinasabi nila na wala talaga pong katotohanan. Pero ganun pa man, mas masaya kami na nandun po siya at wag na po sanang makabalik dito hanggang syempre po matuloy yung trial. Ang unang sakripisyo po siguro nung panahon na talaga kami ay namatayan, yung ako bilang asawa po ang wala sa akin. Ang unang sacrifice po doon, ako na po ang nagtrabaho para sa aking mga anak. Syempre yung dapat na panahon na ilaan ko sa kanila, nauwi na po sa pagtatrabaho. Plus yung emotional na pakiramdam ng mga anak ko na syempre wala na po silang tatay at ganun po yung nangyari. At yung pinaka po, yung minsan may mga pagkakataon po na ma-absent po ako sa trabaho ko dahil lamang po sa nakikilahok po ako sa mga panawagan na una yung itigil yung pamamaslang, mapanagot ang lahat ng mga may sangkot. Hanggang ngayon po, na tuwing pong may mga patawag, may mga gatherings po kasama yung iba pang mga pamilya, malaking sacrifice po na kami na po yung naghahanap buhay, kami pa yung nananawagan sa kalsada, hanggang sa kongreso, hanggang sa mga iba't ibang media platform. Yun po tingin ko is malaking sacrifice na po para sa mga family victims. Opo, hindi naman po nawawala yung takot namin dahil hanggang ngayon po, wala pa naman po doon sa totoong trial talaga, hanggang doon sa conviction. Natatakot pa rin po kami kasi kumbaga parang parang sumusugal kami, parang umaasa kami na aayon po sa katotohanan yung mangyayari po sa ICC. Plus po, alam naman po natin yung political influence ng mga Duterte, lalong-lalo na po ngayon na mainit yung usapin sa pagtakbo po ni Sara Duterte bilang Pangulo. Mas yun po, pinangangambahan namin na baka po manalo, baka po makaupo, tapos parang bumabalik na naman po yung mga unang taon ng panunungkulan ng mga Duterte na baka maulit po yung EJK, baka po balikan kami dahil kami ay matapang na nagsasalita, nagpapahayag, mga ganun po yung aming sentimento. Unang-una po syempre, lahat po ng mga naging biktima, ito na po yung panahon, sana lumabas sila, magsabi sila at maidokumento po yung kanilang mga kwento. At una po, syempre nagpapasalamat ako at mas kinikilala ko yung kanilang mga paghihirap dahil yun din po yung naranasan ko, naramdaman ko. Pero wag po sana kaming mawala ng pag-asa yung mga kasama ko na may mga advocate po, may taong simbahan, may mga abogado, at may mga taong handang tumulong po sa amin na talagang sincero at gusto talaga na makamit yung justice para po sa amin. Yun po. Okay po. Ma'am Jane, maraming salamat sa paglalaan po ninyo ng inyong oras sa ating palatuntunan. Sana sa mga susunod na pagkakataon, lalong-lalo na kapag lumabas po yung resulta po bukas, kung magpapatuloy po ito pong pagtalakay, pagdinig sa kaso po ng former president, ay
kami po ay muli pong makapanayan po namin kayo, ma'am. Opo. Anytime naman po. Welcome po. Ayan. Maraming Maraming salamat salamat. po. Ma'am Jane, mag-iingat po kayo, ma'am, and God bless po. Salamat po.